Ito ang nakakagulat. Tila dumating na umano ang hudyat at pinakaiintay ng mga general. Ito'y matapos na makipag-meeting sa kanila ang dating Pangulong Duterte kamakailan. Kaya naman tila kabado na nga umano ngayon ang Malacanang dahil sa naturang pangyayari. Matatandaang nauna ng siniwalat ng controversial na vlogger na si Maharlika na naghahanda na nga di umano ang pamilyang Marcos sa posible nilang pagtakas palabas ng bansa dahil tila maaaring maulit nga muli ang nangyari noon sa kanyang ama matapos ang isang kudeta sapagkat kumbinsido na umano ang mga uniformadong sundalo at kapulisan dahil na rin sa pagiging bangag ng ating Pangulo at sa tila kawalan ng direksyon ng pamumuno nito sa ating bansa. Matatandaan ding daang-daang mga retiradong general ng AFP at PNP ang pumirma sa isang manifesto upang ipanawagan at kundinahin ang ginagawang kalokohan ng Marcos administrasyon lalo na sa pagmamaniobra ng mga ito sa taong 2025 budget dahil siguradong mapupunta lamang ang malaking porsyento nito sa mga buwaya sa ating gobyerno. Kaya naman dahil nga sa balitang ito ay hindi na nga nakapagpigil pa ang ilan sa ating mga kababayan na maglabas ng kaniga nilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Ayon nga sa kanila, dapat lahat ng may kinalaman sa nakawan panagutin sila dahil bayan ang nakataya dito at kinabukasan ng taong bayan. Kinakasangkapan nila itong ayuda kuno pero korupsyon talaga ang pakay nila. Kailangan ng kumilos ang taong bayan para mapalayas ang bangag sa palasyo at alisin ang nasa kongreso. Kailangan ng bansa natin yung may malasakit at may pagmamahal sa ating bansa at sa sambayanang Pilipino. Ngayon lang ako nakakita na ang presidente ang adik at bangag at walang direksyon ang pamumuno. At narito, panoorin pa natin ang buong video. May mag-aaklas at abangan-abangan natin yan. Pero kanina umaga dito kasi madaling araw na ngayon, ay meron na naman tayong natanggap na balita. Ano ba? Ano bang gusto nyo? Sabi ni Tata Aninyon. Forced exile or voluntary exile or gurgur. Napag-alaman natin, ayon sa ating informante, which is magandang balita na pinaghahandaan na ni Bangag ang kanilang exile. Ayon sa puting nga ramdam nila na itong mga grupong ito, hindi ko sasabihin kung sino itong mga grupong ito, basta mayroong mga magaganda, maaalindog at matitipuno, ang mga bruskong handa ng tapusin ang kadyutahan ni Lisa Tanas. Sabi ko nga, mga kababayan, effective ang lahat ng ating pakikipaglaban. Alright? Ano gusto nyo? Forced exile. Okay? Okay. Medyo hindi ko lang okay. Sige. I don't know. Lumita ko. Parang ganito na lang ako sa screen. Pero importante nakikita niyo ako, di ba? So, pinaghahandaan nila ang pagpapatalsik sa kanila. At ang malungkot, yung mga bagmen nila ay, noon pa naman ito, hindi na ito actually bago. Pinupwesto na ang pera ng bayan para sa kanilang pagtakas sa Pilipinas. Kaya nga, di ba, ang budget without explaining to you, the 6.325 trillion budget for national budget for 2025 ay pipirmahan na daw ni Bangag sa Atrenta sa Rizal Day nang hindi nagpapaliwanag sa inyo na mali ang ginawa nila sa pag-zero budget ng PhilHealth, sa pagtapya sa Department of Education budget, at dito sa military. Well, gising naman na yung mga brusko natin. Shout out sa inyo mga brusko. I love you guys. Now I can say I love you right now. Balikan natin ang pangyayari. Dahil ayon sa ating mga palangga, okay, na mga juting jahas, kumbinsido na sila na adik talaga ang kanilang Pangulo. Pero, bago tayo magpakumbinsi sa inyo, balikan muna natin ang mga balita. May drug addict tayo na presidente. Yan. Ako, Balita yan. Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos,
Hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita Na adik. laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako magiging ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibility sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Adik! Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Okay. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Okay. Doon na lang muna tayo. Binabalikan lang natin, mga palangga, dahil ito ay mga napag-usapan ng mga matitino, brusko noong isang araw. Yung expose na yan, na sinasabi ni Pangulong Duterte, January pa yan. Sunod-sunod, lumabas ang PDEA leaks, lumabas yung video, di ba? Noong July 22, nung kanyang inauguration, ng kanyang State of the Nation address. So kaya naman nag-usap-usap, sabi ng ating puting ahas, sabi nga sa akin, Miss Palangga, Miss Palangga Maharlika, yung ang karamihan ng mga bruskong-brusko, kaya natataranta na si Bangag ngayon, at hindi lang yon, baka pwede daw magorgor sa kanyang pagiging addictus benedictus. Alright? Dahil, di ba ang sabi ko sa inyo, last year ko pa sinabi sa inyo na nagkaroon ng muscle spasm si Bangag. According to our source, nakinabahan si Satanas, akala niya matitegi na, magugurgur na. Kaya sabi ng ating puting ahas, dalawa lang ang pupuntahan ni Bangag. Forced exile, kung ayaw niyang umalis, or magugurgur siya sa sarili niyang pagsingot ng pulburon. Sabi ko kung gano'n sa kanya, buti na-realize nyo yan. Tagal-tagal nyo, sabi ko na gano'n. Sa kanila, sabi nga daw ng mga prinsipe, okay? Mga prinsipe ng Kakawate, sabi ng mga prinsipe ng Kakawate, ano pa ba ang kailangan i-expose? Actually, nakita ko nga nag-post din si Sas May post si Sas na something to that effect na hindi na kailangan ng expose, dapat gurgur churbanes na. Ngayon, mga palangga, mukhang ang magaganap na ang sinasabi ni Pangulong Duterte na magagaya ka sa tatay mo. Baka magaya ka. Tapos yung kausap na natin kahapon na brusko, sabi nga daw ng mga katropa niyang Repa Pips doon sa kaharian ng Kakawate. Sa kaharian ng Kakawate, ano pa daw ba dapat ang expose na pwedeng ilabas? Na ilabas na lahat. Nag-meeting sila, habang nagkakape sila, lalo na ang pulburon. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko, Sir, yun na nga Kaya nga araw-araw kami, hindi ako tumitigil. Alam niyo naman, di ba, yung araw ng kagitingan, may video yan, nasa PTV, nasa RTV. Ang tanong ko, tanongin nga kita, sabi kong ganon. Kumbinsido ka ba na ang nasanguso ni Bangag Jr. ay pulburon o tawas? Natawas siya. Sabi ko sa akin, Miss Marlica, alam naman natin kung ano yon, ganon. Pero hindi, gusto ko sabihin mo, tawas ba or pulburon? Yung, actually, sinabi kong word sa kanya, yung English na kokak. Okay? Sabi niya, syempre kokak yon or pulburon nga. Kaya nga, pinaparating niya sa inyo, pinaparating niya sa atin, at hindi rin naman natin pwedeng sabihin kung saang hanay, baka magurgur, baka maunahang gurgurin to ni Lisa Panas.
Dahil yung isang ano natin, isang PDEA agent na, PDEA agent, yung isang PDEA ano natin, informante, hindi na nasagot, di ba? Sinabi ko sa inyo, I wish buhay pa siya, no? Dahil yun, talagang consistent yung mga information sa atin. Yun na nga, sabi ko, sa kanya, naniniwala naman kayo. Yun na nga, sabi niya, kumbinsido na ang majority sa lahat ng katiwalian ni Bangag, lalo na yung pagiging pulboronic. Kaya sabi ko, sir, di ba, smuggling, yung mga nangyayaring gurguran ngayon, although, hindi naman si Bangag ang gumugurgur dyan, pero dahil sa epekto ng droga, nakikita daw nila yan. Yung talamak na krimen ngayon at nagbabalikan na bentahan ng 3-5 dyan sa kalye. No need expose. Sabi nga sa akin, mas mahal ka na, expose mo na lahat eh. Sabi ko, yun naman pala eh. Diba? Yun naman pala, sir. Nag-aantay ang taong bayan kung kailan baka magsasalita kayo para panindigan etong laban para sa Pilipino. Sabi ko nga, I'm sorry kung ay nagsasalita ako, minsan minumura ko pa kayo, pero hindi naman kayo kasali doon kung matino kayo. Sabi ko, ang taong bayan sukang-suka na sa illegal na ginagawa ng bangag na gobyernong ito na si Marcos Jr. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, ano gagawin namin? Araw-araw nagdadadakdak na ako dito. Sabi niya mga palangga, just keep doing what you're doing. Kasi effective at namumulat ang taong bayan. Okay? Namumulat. Sana swertehin ako, sinasabi. Namumulat ang taong bayan na na-educate sila dahil sa number 1 yung paggamit ni Marcos Jr. Actually, sabi niya sa akin, alam mo, galit na galit talaga sila sa'yo. Kaya yan, hinahabol ka dyan sa Amerika, at talagang yung assassins na yan na in-expose mo, talagang naniniwala kami dyan. Sabi ko, sir, may affidavit ako dyan. Talagang dapat maniwala ka ng bonggang-bongga. Di ba? So ngayon, mga palangga, basta ang bilin niya lang, ang kabilin-bilinan ng prinsipe ng kakawate, ay patuloy daw tayong magsalita. Mag-comment sa lahat, media, social media, kahit binablock tayo ng mga ng mga mainstream media, i-comment daw talaga, i-highlight ang pagiging addict ni Bangag, ang PhilHealth, ang pagdukot ni Lisa Tanas at ni Bangag sa turkey extraction. Yan, ano lang daw natin yan, i-sustain lang daw natin yan mga palangga. Dahil yan, ang kailangan daw talagang palakasin at hindi mawala yung impormasyon na yan. Dahil yan ang pilit na pinagtatakpan nila at talagang nagpupondo talaga sila sa mga trolls. Pero sabi nga ng ating kausap na nakumbinsi na sila, actually matagal naman sila nagkumbinsi, kumukuha lang sila ng timing. Okay? Itong mga prinsipe at prinsesa ng kakawate. Sabi sa atin, tuloy-tuloy yung mga OFW at kahit sa Pilipinas, magbuo kayo ng mga grupo ninyo, 10, 5, ganyan, na talagang kayo ay mag-discuss, makipag-participate sa mainstream media, sa social media. Sabi niya kasi itutumba talaga nila si Sara. When I say itutumba, i-impeach nila. Tutuluyan nila.